Alam mo, habang tumatanda tayo, napapansin natin na hindi pala lahat ng pangarap natutupad sa paraan na inaasahan natin. Noong bata tayo, simple lang ang tingin natin sa pangarap. Kapag may gusto tayo, naniniwala tayo na basta magsipag tayo, makukuha natin yun. Pero habang lumalakad tayo sa totoong buhay, natututuhan natin na ang pangarap ay hindi lang tungkol sa destination. Mas madalas, ito ay tungkol sa taong nagiging tayo habang hinahabol natin ito. May mga panahong sobrang klaro ng pangarap natin. Alam natin kung saan tayo papunta. Excited tayong gumising araw-araw dahil may direction tayo. Pero darating ng panahon na parang mawawala ang lahat ng certainty. Magdududa at tatanungin ang sarili natin kung worth it pa bang ipagpatuloy. Hindi porket mabagal ang progress, ibig sabihin wala kang mararating. Sa mundo ngayon, sanay tayong makita ang highlights ng buhay ng ibang tao. Ang bawat pangarap ay may kasamang proseso at kadalasan, ang proseso ang pinakamahirap na bahagi. May mga araw na pakiramdam mo ikaw lang ang lumalaban. May mga pagkakataon na parang walang nakakakita sa effort mo. Nag-aaral ka, nagwo-work ka, nagsasakripisyo ka, pero parang walang nangyayari. Pero tandaan mo, ang mga binhing itinatanim sa lupa ay hindi agad nakikita ang paglaki. May panahon muna ng tahimik na pag-usbong bago ito mamunga. Ganun din ang pangarap. Hindi lahat ng progreso nakikita agad. Minsan, ang pinakamahalagang pagbabago ay nangyayari sa loob mo. Lumalakas ka, natututo ka, nagiging mas matatag ka, kahit hindi mo napapansin. Unti-unti kang hinuhubog ng bawat hamon na pinagdadaanan mo. Hindi lahat ng nawawala sa buhay mo ay pagkawala. Minsan, may mga pagkakataong hindi natutuloy ang mga plano natin. May work na hindi natin nakukuha. May opportunity na nawala, relasyon na natapos. Pakiramdam natin, natapos na din ang lahat. Pero maraming beses sa buhay ang mga bagay na akala nating setback ay preparation pala para sa mas magandang direksyon. Hindi natin agad maintindihan habang nangyayari. Pero kapag lumingon tayo pagkalipas ng ilang taon, mapapansin mo na may dahilan bakit hindi nangyari ang ilang bagay. May mga pinto na nagsara para maituro tayo sa mga pintong mas angkop para sa atin. Kaya, kung may pangarap ka ngayon na tila malayo pa, huwag mong husgahan ang buong buhay mo base sa kasalukuyan mong sitwasyon. Ang chapter na ito ay hindi pa ang buong kwento mo. Maraming tao ang sumusuko dahil akala nila nahuhuli na sila. Pero ang buhay ay hindi karera. Hindi pare-pareho ang buhay ng timeline ng bawat tao. May mga taong maagang nagtatagumpay. May mga taong natagpuan ang tunay nilang purpose sa mas huling yugto ng buhay at pareho lang silang mahalaga. Hindi mo kailangang makipag-unahan sa iba. Ang kailangan mo lang ay magpatuloy. Kahit maliit na hakbang lang araw-araw, kahit 1% lang na improvement, kahit hindi pa malinaw ang buong daan. Dahil minsan, ang courage ay hindi yung malalaking desisyon. Minsan, ang tunay na tapang ay yung pagpili mong bumangon ulit kahit pagod ka na. Yung pagpili mong maniwala ulit kahit ilang beses ka nang nasaktan. At yung pagpili mong ipagpatuloy ang pangarap mo kahit wala pang kasiguruhan. At kung pakiramdam mo ngayon na nawawala ka na sa landas, gusto kong maalala ito. Hindi mo kailangang malaman ang bawat detalye ng hinahanap para makausad.
Kailangan mo lang sapat na lakas para gawin ang susunod na hakbang. Dahil ang mga pangarap ay hindi natutupad sa isang malaking pagtalon. Natutupad sila sa libo-libong maliliit na hakbang na ginagawa mo araw-araw. Patuloy kang mangarap, patuloy kang maniwala sa sarili mo, at patuloy kang manampalataya na mayroong Diyos na tutulong sa iyo.